Kath then panatag pa rin, alamin mga kasmaros, grabe Alden, no? Tinodo na ang blessing, salamat Lord. And then, kakulitan ni Phenomenal Box Office Cinema King, of course, hindi yan mawawala. Hindi mawawala mga kasmaros. So, unahin ko itong update. Nag-post si Alden kagabi sa kanyang social media accounts mga kasmaros. Actually, kanina pala, ng kanyang Ribisco na endorsements mga kasombreros. At pictures dito, nakadilaw si Soiti mga kasombreros at may caption siya sa kanyang Instagram account na paano nyo sisimulan or sinisimulan ng araw nyo. Ako, sweet ang mornings ko, dapat may pasobra, kaya lagi akong may Ribisco crackers, honey butter para sa special ang umaga ko. Kayo, anong pampasweet ng umaga ninyo? Hashtag Ribisco crackers, may pasobra, dahil special ka, no? Ito yung kanyang ang kanyang caption mga kasombreros at saka hashtags. Tapos of course, no, minodel ni Soiti. Grabe, no, ang tinodo na talaga ni Alden mga kasombreros yung kanyang mga blessings, mga kasombreros, no, dahil sa kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil nga siya rin ay gumagawa ng mabuti at hindi siya nagwi-withhold ng generosity at kindness mga kasombreros. So tapos 3 hours ago niya ito pinost sa kanyang Facebook at Instagram account mga kasombreros. Tapos yon, 2 days to go mga kasombreros. Grabe, tinodo na ni Alden yung kanyang mga blessings, no? 2 days to go ay masasaksihan na natin ang engranding selebrasyon ng kanyang Binyan Macdo mga kasombreros. Nag-post dito ang kanilang mismong branch, no, sa Facebook page nila, Macdo Binyan Highway Facebook page account. Sabi dito ay 5 hours ago, 2 days to go before we celebrate 7 years of smiles, memories, and moments that matter with McDonald's. The excitement is building and we can't wait to share this special milestone with you. Stay tuned, something fun is coming your way. Tapos picture ng Fulkerson family ang pinost ng Macdo Binyan mga kasombreros. Naka-green, sina Soiti mga kasombreros kasama sina Angel, Riza or Riza, and of course si Daddy Bay mga kasombreros. So si Lola Linda lang, no, ang wala rito mga kasombreros sa kanilang family picture. Pero 2 days to go ay masasaksihan na natin. So that's Sunday. So abang-abang tayo. Nako, excited ako. Excited ako parati pag mayroong dito, grand event itong si Alden mga kasombreros, kasi masasaksihan natin yung alam mo yung minsan nakaka-touch, no? Ako nag-voice over ako talagang natutuwa ako. Deep within my heart mga kasombreros ay natutuwa ako, nabibless sa buhay ni Sir Alden mga kasombreros, kasi dito mo talaga makikita no, literal talaga na pag naging mabuti ka, no, sa kapwa mo, gumagawa ka ng tama, lumalaban ka ng patas, nagtatrabaho ka, nagsisipag ka, naglalagari ka. Grabe nga itong lagari ni Alden mga kasombreros, no, talagang isipin mo parang may 6 na anak na pinapaaral sa kaluwat ka ng mga kaganapan at saka kasipagan mga kasombreros. So dito mo talaga na ang Diyos po natin ay talagang umaapaw ang biyaya sa mga taong nagtitiyaga at saka gumagawa ng tama, no? So naging kasabihan na natin. Which is biblical yun mga kasombreros, no? Huwag tayo mapagod na gumawa ng mabuti, no? Sa Galatians chapter 6 verse 9 to 10 mga kasombreros. Huwag tayo mapagod mo ng mabuti, ng kabutihan, ng tama mga kasombreros, na maging kind, maging generous mga kasombreros, kasi nga ang Diyos natin ay sabi niya ay pagpapalain tayo ng siksik, liglig at umaapaw pag hindi tayo napagod na gumawa ng tama at kabutihan sa ating kapwa-tao. So ito yung proof talaga, no? Si Alden talaga yung proof na alam mo yon, kahit na binabash siya, kahit may mga nega na mga tao, deadma lang siya. Kahit grabe ang korupsyon, no, talagang siya magbabayad pa rin siya talaga ng buwis, na siguro milyon ang buwis nito mga kasombreros. Sa dami ba naman ng endorsements at saka projects na ginagawa ni Alden, talagang ang laki ng ambag ng kanyang ang laki ng ambag niya sa gobyerno mga kasombreros. So kung meron mang karapatan or may na mag-voice out, no, mag-ano sa gobyerno, si Alden yon mga kasombreros, because he is one of the most valuable taxpayers nga mga kasombreros, no.
talagang isa sa siya may mga karapatan kasi nga ang laki ng kanyang binabayarang taxes, mga kasembreros. So nevertheless, no, talagang nagiging siya, nagiging sa post na lang siya nag-voice out, mga kasembreros, at hindi niya tinitira mismo individually ang mga tao sa gobyerno, mga kasembreros. So yun po, no, talagang nakakabless ang buhay ni Alden. Tapos yung kakulitan niya, no, at saka ni Mercy, mga kasembreros, kasi tinawag na naman ni Mercy dito si Alden sa labas. Iba para to, no? Doon sa may frutas na event, kagabi lang pinost ito ni Mercy, mga kasembreros, sa kanyang TikTok account. Tapos ang kulit na ito. Mamaya pa-play ko to, mga kasembreros, para makinggan yung sigaw talaga ni Alden na wagas. Sabi niya dito ay caption ni Mercy, ha 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 ha, sabi niya dito, kasi tinawag ni Mercy ng malakas si Alden. Sabi niya, Alden! Sabi niya, tapos bumawi rin si Alden. Sabi niya, Mercy! Sobrang kulit ng dalawang ito, mga kasembreros, no? Talagang para magtropa-tropa lang sa kanto ang labanan dito, mga kasembreros. So, talagang ang kulit ng dalawang ito. So, ito po ay, event pa niya sa frutas, mga kasembreros, no? Na kung saan ay very successful din yung event na yon ni Alden, mga kasembreros. Tapos yung Dr. O Skin Lab ni Alden, nagpost sila 3 hours ago, mga kasembreros. Parang meron silang promo ng beauty product na Dr. O Skin Lab nga, no, ni Alden, mga kasembreros. So ito naman ay acne remover. Kung may mga pimples tayo, ay pwede tayong gumamit nito, mga kasembreros. Sabi dito ng Dr. O Skin Lab with a picture of soon to be Grayson Lozano, mga kasembreros. Sabi niya ay acne summer rescue is here. Meet your clear skin duo, hypoporous skin rescue spray to calm, purify and reduce acne causing bacteria, spotless pink month to target breakouts with salicylic acid while soothing with aloe. So buy one get one. So ito yung kanilang promo, mga customers, no, buy one get one sa Shopee Super Brand Day, mga customers. May promo sila hanggang from April 20 to April 26, mga kasembreros, yung kanilang promo na buy one get one. So merong 360 pesos, from 720 naging 360 pesos na lang. From 638 naging 39 pesos, 319 pesos na lang, mga kasembreros, itong kanilang acne summer rescue, mga kasembreros. So acne remover siya, mga kasembreros, no? And mga Catlinatics. Tapos yung Stars on the Floor, nag-share na rin sila ng kanilang teaser kahapon sa kanilang Facebook page, mga kasembreros, no? 3 hours ago ito. So aabangan natin, mga kasembreros, yung kaganapan sa parang nalalapit na rin ito matapos pala, no? Yung siguro mga ilang linggo na lang itong Stars on the Floor nila. So nagsisimula pa lang ang bakbakan. So sabi dito, nagsisimula pa lang ang bakbakan. Parang nakapili na kasi sila ng final duos, mga kasembreros, no? Stars on the Floor Dance Universe sa Sinong Permanent Dance Duo. So parang pipili na sila ng dance dito, ng kanilang dance. Parang may permanent kasi, no? Permanent dance duos, mga kasembreros. So yun yung kanilang dito. Yan yung kanilang gagawin dito. Tapos ito, si Alden dito may hawak-hawak siya na baby. Tapos naka-white siya dito, mga kasembreros. Don Mateo TV, yung nakalagay dito, mga kasembreros, no? Parang pinahawak nila yung baby kay Alden para picturean, no? Tapos yung nagpasalamat ang mama or ang parents yata niya baby, mga kasembreros, kay Alden kasi pumayag siya na magpa-picture or picturean siya with the baby, mga kasembreros. So talagang ang cute lang, no? Kasi po pwede nang siguro kahit na 7 pa yung anak ni Alden, kayang-kaya sa dami ng kanyang kaperahan, mga kasembreros, no? Talagang kayang-kaya na Soy Team bumuhay ng pamilya, mga kasembreros. Tapos ito, post ni Chard Fulkerson 53 minutes ago. Good morning, 2 days na lang, 7th anniversary na ng McDo Bian Highway.
See you there on April 26, 2026. So parang nagpa-teaser din. Grabe yung timing like so 53 minutes tapos 131 pa lang. Tapos picture dito ni Alden na nakadilaw din siya tapos may McDo Burger standees sa kanyang kaliwat kanan mga kasembreros. Throwback yata ito. Parang ito yata yung isa sa pinakauna niya na tawag dito na pictures dun sa may McDo Binyan niya kasi nga yun yung pinakauna niya mga McDo Binyan, Santa Rosa yata yung pinakauna pero ito yata yun but correct me if I'm wrong mga kasembreros. So yun po pa-teaser lang din si Chard Fulkerson na solid din siya na admin mga kasembreros ni Alden. Ito nagbabala na naman itong si Showbiz Balita 6 hours ago. Kathden at Kathniel mga kasembreros, sabi niya 6 hours ago, babala para sa lahat ng fans sina Catherine at Alden maging mapagmatsyag dahil talamak ang fake news na ginagamit ang pangalan ng ating mga paboritong bida. Isang serye ng mga peking tweets ang nag-viral saan pinalabas na nakikipag-away si Alden. Ito yung sasabi ko na doon nakaraan na parang pumatol daw si Alden kay Daniel mga kasembreros. Parang ganoon, So, Showbiz Pulse. So, tama ito na recently nga ay ganoon. Dahil sa tindi ng usapin, ito sabi dito ay nakipag-away si Alden kay Daniel Padilla para pagtanggol si Catherine. Dahil sa tindi ng usapin, mismo si Alden ang gumawa ng mga hakbang para protektahan ang kanyang dangal at ang mga taong nadadamay. Huwag hayaang maloko ng mga mapanirang post na layon lamang ay kumuha ng atensyon. Alamin ang katotohanan at basahin ng buong poet. So yun, mga kasama na maging mapagmatsyag nga tayo. So bilang mga solid at avid na fans ni Alden na hindi tayo naniniwala sa mga tweets, sa mga posts, kahit anumang social media online or platform mga kasembreros ay hindi tayo napapaniwala agad. So not unless, sabi ko nga kung si Kat mag-post or si Alden or glam team niya and so on mga kasembreros. So yun po. Tapos major item tayo mga kasembreros Kathden pa rin palagi mga kasor, Kathden panatag pa rin ang post dito ng isang admin kagabi. Kathden palagi tatlong hearts mga kasembreros. Tapos post ito ng isang admin na kung saan may mga pictures ni na Kath and Alden mga kasos ng kanilang twinning na damit BYD yung isa ni Alden tapos yung Real Me kagabi ni Kath pareho yung kanilang suot na dark blue tapos yung white naman ni Alden sa kanyang Dr. O Skin Lab tapos si Kath naman yung sa white niya dito ay yung sa 01 story niya na nagpa-trim ng kanyang buhok mga kasembreros. So team panatag sa mga gusto lang mga kasembreros na team panatag. So sa mga ayaw naman ay okay lang po mga kasembreros hindi natin pipilitin ang bawat isa na tayo po ay panigan or mag-agree sa atin because we have our own different opinions mga kasembreros and kumaga pa gusto mga kasembreros. So hindi lang wag tayo mamilit because yan nga talagang may kanya-kanyang opinion at gusto sa buhay mga kasembreros. So yan po Tapos last item natin, si Alden dito ay spotted sa bahay Bulilit Ronald McDonald mga kasembreros. Ito po ay parang naka-stripe siya dito na blue, red and yung tatak na McDo mga kasembreros. So ito yata yung ito yung time na parang parang nagpasa, parang nag-awarding ceremony mga kasembreros or ano ang tawag dun sa parang pinasa yung parang charity kasi ito ng McDo din, parang nagbigay sila ng tulong sa isang charity foundation. So RMHC Learning Center yung nakalagay dito mga kasembreros. Okay. So Ronald McDonald Learning Center or Ronald McDonald parang siya, parang daycare center ito mga kasembreros parang ko na to, parang na post ko na to dati mga kasembreros.
So turnover, yon, so yung pag-turnover ng parang may bagong classroom sila na or learning center na pinatayo mga kasambreros. So kung kaya si Alden yung ginawa nilang parang inimbitahan nila si Alden mga kasambreros na dumalo sa event na ito pag turnover or pag pagbukas ng learning center para sa mga bata. Party nata ito ng Laguna ng mga kasambreros. So party ng charity works ng McDo at saka ni Alden mga kasambreros. So sobrang sobrang touching din ito mga kasambreros kasi talagang tumutulong at saka advokasya talaga ni Alden. Kung nananalig tayo sa dugo ni Alden, yung pagiging generous talaga mga kasambreros. So which is definitely dapat nating tularan din po yung mga ginagawa ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasambreros. Alright, so yan lang actually sa ating captain items, I-play ko po itong kakulitan ni Alden para po good vibes lamang po tayo mga kasambreros. Tapos pakinggan natin ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpaalang araw po sa bawat isa, ha? Mercy! Sobrang lalim ng ating Word of God na pag-aaralan mga kasambreros. Ang title natin ay Nasulat ang Pangalan Mo. Luke chapter 10 verse 20. Even so, you should not be happy because the demons obey you, but be happy because your names are written in heaven. So si Jesus Christ mismo ang nagsasalita dito as written by Apostle or Dr. Luke mga kasambreros. So by the way, yung trabaho po pala or profession ni Luke o ni Lucas mga kasambreros ay physician, He was a doctor by profession mga kasambreros. Kung kaya ang galing ang galing talaga ni Lord kasi si Luke ay ang nilagay or na-point na magsulat ng mga bagay-bagay about healing, about sicknesses. Kasi sa Gospel of Luke mga kasambreros, kung inyo pong binabasa, ay maraming instances na si Lord Jesus Christ ang nagpagaling ng mga may sakit, ng mga may karamdaman, mga kasambreros, and so on. So, kasi doktor si Apostle Luke mga kasambreros. So, ang galing kasi kapag doktor ka, you really know the details. Paano yung detalye ng mga ng sakit, Talagang alam na alam mo yun mga kasambreros. That is why he was assigned to write the Gospel of Luke mga kasambreros na nagnanarrate or naglalaman ng mostly na mga healing processes or healing acts ni Lord Jesus Christ. So grabe kasi ang lalim nito. Sabi dito, huwag kayong maging masaya, huwag kayong magalak na kayo po ay nakapagpalayas ng mga demonyo, Pero sabi niya dito, kinumpara niya yung pagpapalayas ng power, God, Jesus Christ has given His disciples the power to release and cast out demons. Pero sabi ni Lord Jesus Christ, huwag kayong masaya, easy lang yan. Ang dapat na maging masaya tayo ay malista yung ating pangalan sa aklat ng buhay sa langit. So grabe, parati nating tatandaan na kapag hindi po nalista yung ating pangalan sa aklat ng langit mga kasambreros, tayo po ay mapupunta sa impyerno. Okay? Hindi ko po kayo tinatakot. That's the truth mga kasambreros. Kapag hindi po tayo, parang parang sa ayuda, di ba? Pag nalista yung pangalan sa ayuda, makakatanggap po nito. Pero pag hindi ka nakalista, hindi ka makatanggap ng ayuda. Something like that mga kasambreros. So parang attendance kasi yun parang attendance sa klase mga kasambreros. So kapag wala ka doon, yung pangalan mo din nalista, so baka kunwari sa eskwelahan, pag hindi na nalista yung pangalan mo doon, baka nalista ka sa kabilang section or sa ibang grade mga kasambreros. So ganoon siya. Pero sa langit ay ultimate na yon. Kapag hindi nakalista yung pangalan mo doon, ay automatic ka po sa impyerno mapupunta. Grabe nakakatakot mga kasambreros, and it's forever. Habang buhay na po yun mga kasambreros kapag tayo po ay hindi nalista ang pangalan doon sa langit. Kung masaya kayo na nakabili kayo ng ganitong bagay, ng ating dinidesire na cellphone for example, ng property for example, or natupad yung ating pangarap, masaya tayo, yes, pero that's not the ultimate thing that we should be happy about mga kasambreros. The ultimate thing, the most desirable na bagay na dapat nating dinidesire sa buhay mga kasambreros ay mailista yung ating pangalan sa aklat ng buhay. Kasi yung Book of Life mga kasambreros, nagko-contain yun ng mga pangalan na pwede lang makapasok sa heaven. So parang sa isang sa isang event
Kapag hindi nakalista yung pangalan, for example, tapos kailangan nakalista, so hindi ka makapasok doon mga kasos. Not unless, yun nga, no, diretso ka doon sa mismong may-ari, mga kasombreros. So, sa langit, ganoon din po, no, mas lalo na. At saka ano doon walang, kumbaga walang, hindi ka pwedeng, papasukin mo na ako sa heaven, lista mo na ang pangalan ko, ganito. Kasi based yun sa performance natin at based sa ating pamumuhay dito sa lupa. So, hindi mo pwedeng sabihin na, babalik mo na ako sa lupa kasi babaguhin ko to para makapasok ko sa heaven. So, hindi po ganoon. No, wala pong ganoon mga kasembreros. It is based on, kung kaya marami marami pa tayong panahon ngayon sa lupa mga kasembreros, habang tayo nababuhay, no? May time pa tayo na magbago, may time pa tayo na sumunod kay Lord Jesus Christ mga kasembreros. May time pa tayo kasi ang Biblia ginawa niyang ginawa niyang accessible. Merong printed, merong sa cellphone, merong online mga kasembreros. So at saka may panahon tayo. No, we have 24 hours a day. May oras tayo sa ating mga gala, sa ating trabaho, sa ating family, sa ating mga asikasuhin sa bahay. May mga oras tayo sa ganoon. Pero wala tayong oras kay Lord, no? Unfair kasi si Lord ang nagbigay sa atin ng 24 hours, 'di ba? So parang nagbigay ka sa tao, tapos sabihin mo, ingatan mo ito ha, tapos hindi ingatan, hindi ginamit ng maayos. So anong mangyayari sa iyo or anong ma-feel mo? Anong mararamdaman mo doon sa tao na pinagsabihan mo, kunwari anak mo, 'di ba? O so ingatan mo to ha, tapos hindi niya iningatan, hindi niya ginamit ng maayos. So ikaw mismo ay magagalit, no, sa anak mo na hindi iningatan yung gamit na pinapaingatan mo mga customers or binigay mo pero katiwala mo sa kanya. So as simple as that. The verse Luke chapter 10 verse 20 carries a profound message about our purpose and identity as Christians. In this passage, Jesus is speaking to his disciples after the return from spreading the good news and performing miracles. They are filled with joy because they have seen demons submit to them, demonstrating the power they possess through the name of the Lord Jesus Christ. So ito yung time kasi na bumalik na yung mga disciples from sharing the gospel from town to town, tapos nakapagpalayas daw sila ng mga demonyo. So nag-report sila kay Lord Jesus Christ na ganito ganyan, no? Nag-submit at saka natakot sa kanila yung mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan ni Lord Jesus Christ, mga kasembreros. However, Jesus redirects their joy to a deeper truth. He tells them not to rejoice merely because they can command evil spirits, but instead they should rejoice because their names are written in heaven, mga kasembreros. This statement emphasizes the importance of our salvation and relationship with God far above our earthly achievements. So, marami mga tao kasi yung parang sobrang busy nila, no, sa kanilang earthly desires, earthly dreams, earthly ambitions, yung mga earthly desires nila, yung mga earthly agenda. Tama naman. Tama na magluto tayo, magtrabaho tayo, tama na mag-aral tayo, tama na mangarap tayo na maging ganito tayo, tama na. Pero ang pangarap na yan, kung wala ang Diyos at hindi nakasentro sa Diyos, ay useless po ang pangarap niyan. Kahit na gusto mo maging doktor, gusto mo maging teacher, gusto mo maging pilot, gusto mo maging ganito, maging ganyan. So, useless yan kung kahit matupad mo yan. No, kahit matupad mo yan mga kasembreros, kung wala si Lord sa life mo, useless. Kung wala kang personal relationship sa Diyos mga kasembreros, ay useless din po yan. So, ganun po siya halaga mga kasembreros. So, our names being recorded in heaven signifies that we belong to God's eternal family and our salvation is secure. This brings us a sense of peace, hope in identity. So, pinagtatrabahuan natin yung ating kinakain na araw-araw, di ba? So, dapat pinagtatrabahuan din natin yung ating kaligtasan, yung ating salvation. Kasi, tama nakakain tayo araw-araw, but there is a more important thing in life. Okay? May mas mahalaga pa mga kasembreros na gawain sa bahay. Parang ganito lang yan Mahalaga yung mga kaibigan mo, pero mas mahalaga yung anak mo at asawa mo, tama? Mahalaga yung trabaho mo, yes, of course, pero mahalaga din ang kalusugan mo. So, ganun siya mga kasembreros. Pero yun yan, no? Yung pinakaunang example talaga na mahal mo yung mga kaibigan mo, pero pag time na napilian, talagang pipiliin mo yung asawa at anak mo mga kasembreros. So, ganun po siya. So, yes, mahalaga sila, oo, pero may mas mahalaga. So, ganun siya, no? Ganun siya mga kasembreros na mahalaga yung ating earthly desires, may mga pangarap tayo dito, pero kung wala yung ating pangarap na may lista ang pangalan at may sulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay, or magkaroon ng personal relationship sa Diyos, magkaroon ng personal salvation at saka faith or pananampalataya sa Diyos mga kasmas, ay useless po ang ating journey sa mundong ito. Imagine mo, tayo po ay mabubuhay dito ng napakaikli lang talaga
No? Compare mo yung ating pamumuhay or compare mo yung i-spend natin sa eternity. Kasi ano yun kapag namatay tayo mga kasus, wala ng katapusan. Hindi lang siya million years. It's forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever mga kasembreros. Wala naman tayong kamag-anak na let's say lolo ng lolo natin or magulang ng pang-apat, pang-limang generation or 10 generation ng ating lahi na nakita natin na nabuhay sa ngayon dito sa mundong ito, di ba? So wala, kahit na kayong lolo natin, for example, lola na namatay, hindi naman ibig sabihin nun na pagka after 10 years, babalik sila ulit dito para mabuhay. So wala, nawala mga. That's why the purpose of life sa mundong ito ay napakalalim. Kung iisipin natin at saka i-check natin mga kasimbrero sa Biblia, ikukumpara natin pamuhay natin dito, napakaigli lang po talaga mga kasimbrero. That is why, kung may pinapahalagan tayo sa mundong ito, tama yun, no? Pero may mas mahalagang gawain at mas may mahalagang purpose ang buhay. But there is more to life mga kasembreros. So sana po ay natututunan natin, no, mga kasembreros, ang aking sinasabi. So when we reflect on our spiritual journey, it's essential to remember that while we may accomplish many things in life, that matters most is assurance of our what matters most is our assurance of eternal life with God. It reminds us that our worth is not defined by our achievements or the power we exhibit, but by our relationship with God through Jesus Christ. So parang tama naman yung may mga achievements tayo, best in mathematics, most outstanding player, most outstanding employer of the year, employee of the year, and so on and so on. So yung mga awards and recognitions na yun ay kailangan natin. Parang bulaklak, no, at saka appreciation sa atin mga kasembreros. But kung doon lang yung desire lang natin ay talaga mag-stand out, talaga maka-achieve ng reward, o parang maka-gain ng maraming pera, tapos or property for example, magkaroon ng magandang pamilya, magandang tahanan, pero wala yung Diyos sa buhay natin, everything is useless. Parang 0 times 1 trillion is equals to 0 pa rin mga kasembreros. Because the more important thing or the most important truth mga kasembreros ay yung may lista ang ating pangalan sa aklat ng buhay. So parang hindi natin magagawa yan mga kasembreros without us having a personal relationship with God. So dapat una muna tanggapin natin si Lord Jesus Christ bilang tagapagligtas at Panginoon nating buhay at papatuloyin natin siya sa ating buhay. No? When we say patuloyin mga kasembreros at tanggapin, ay magkakaroon tayo ng time sa kanyang salita, sa panalangin, paggawa ng kanyang kalooban mga kasembreros, no? At saka magsamba, no? We live a life of purpose. Kapag ang Diyos po ay nasa atin ang Diyos mga kasembreros. So final thought natin, Luke chapter 10 verse 20 serves as a reminder to us that our true source of joy lies in our salvation. No achievement or recognition can replace the assurance of having our names written in heaven. It is essential to maintain focus on our identity in Christ while spreading His love and truth. As we reflect on this powerful verse, let us rejoice in our relationship with God, which is the foundation of our faith. So, ganun siya mga kasembreros, no? Talagang hindi natin malalaman yan hanggang hindi tayo namamatay, di ba? Pero as long as nabubuhay tayo, dapat ay we spend time with God, we do His will, no? We do His purpose mga kasembreros. So hindi natin malalaman yan kapag hindi tayo nagbabasa ng kanyang salita sa Holy Bible or connect with other believers as well mga kasembreros. Alright, so yun lamang po sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and a source of joy mga kasembreros when we see our names written in the book of life sa heaven. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.